Minsan sa buhay ng tao, ang pagiging mayabang sa sarili at magmataas sa kapwa asahan mo, may masamang madulot ito para sa iyo. Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Ryan at Vanessa kung paano sila pinagtagpo ng tadhana. Kaya naman tara, samahan niyo muli ako sa isa namang kwentong nakakilig. Mataas ang pangarap noon ni Vanessa sa buhay. Kung papalarin sana siya ay gusto niya maging isang architect, magaling ang dalaga sa pagguhit at pagpipinta. Kaya naman simula bata pa lamang ito ay lagi niyang kinakausap ang mga gulang na ito talaga ang kanyang gusto. Namumuhay lamang ng isang simple ang mag-anak. Isang karpentero ang kanyang ama samantalang ang kanyang ina naman ay naglabada. Alam ni Vanessa ang pangarap na iyon ay malabong matupad, pero para sa kanya hanggat may buhay, may pag-asa pang mangarap. Nasa high school lamang itong si Vanessa. Alam niyang ilang taon na lamang ay makamit niya rin ang kanyang pangarap. Sumasahid si Vanessa bilang pintor at gumuguhit ng mga design para ipagbili. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi pa rin sapat para sa kanila. Isang gabi umalis at nagpaalam itong si Vanessa para sumama sa mga kaibigan. May magaganap kasing isang malaking exhibit at nagpapasaling may pagbili lahat ng kanyang pinipinta. Subalit ang gabing iyon ay magdudulot ng kasawian sa kanyang pamilya. Habang natutulog kasi ang mag-asawa sa hindi inaasahan ay biglang nagkaroon ng pagsabog sa loob ng bahay. At ito ngayon ang naging dahilan para magsimula ang apoy. Walang kamalay-malay ang mag-asawa na natutupok na pala ng apoy ang kanilang tahanan. Kaya sa mga oras na iyon ay yun din ang naging dahilan para kitlin ang kanilang buhay. Samantalang napakaraming tao naman ang dumalo sa naturang exhibit. Masaya itong si Vanessa dahil karamihan sa kanyang mga painting ay napagbili sa mga customer. Sa di kalayuan, tila may natatanaw ito si Vanessa. Halos kahawig ng kanyang mga magulang. Bigla siya napapikit at pagmulat ng kanyang mata ay wala na ang mga ito. Marahil ilusyon lamang ni Vanessa ang lahat. Kinakabahan tuloy siya sa kanyang nakita na parang may nais ipahiwatig sa kanya. Matapos ng exhibit ay muli siyang umuwi sa kanilang tahanan. Ang dalaga ay malaki ang pasalamat nito sa mga kaibigan. Habang nakasakay ng papasaherong sasakyan, mas lalo siyang kinakabahan. Ilang minuto lamang ang nakalipas, matatanaw nito ang kanilang lugar. Ngunit napansin niyang may mga bombero at ambulansya ang naroroon. At isa pa nga, sa pinatakhan nito ay wala na ang kanilang bahay. Miss, kayo ba ang nagmamayari ng bahay na ito? Sir, bakit? Nasaan namang magulang ko? Pakiusap, sabihin niyo sa akin. Miss, ang totoo, ginawa naman ang lahat ng ito. Inapulan namin ang apoy pero wala na kaming naisalba kahit isa man lang sa kanila. Alam mo ang totoo, nasa loob ng ambulansya ang mga katawan ng dalawang taong iyon na nakuha namin sa loob. Hindi ito maaari. Nay, tatay. Sir, ano bang dahilan? Umalis ako kagabi na maayos naman ang lahat. Miss, ayon sa investigasyon, marahil dahil sa isang appliances na nakalimutang bunutin. Kaya ito sumabog at naging dahilan ng pagkasunog ng bahay. Tila isang panaginip lamang ang lahat para kay Vanessa at gusto niyang magising sa masamang panaginip na iyon. Ngunit ang lahat ng iyon ay pawang totoo na hindi niya makalimutan. Matapos na ilibing ang mga magulang nito, gulong-gulo ang kanyang pag-iisip. Hindi niya alam kung saan patungo dahil wala naman silang ibang kamag-anak sa lugar na iyon maliban sa malapit nitong kaibigan. Dahil sa pangyayaring iyon ay halos nasiraan siya ng bait. Ang dalaga kaya naman ay ito ngayon ang naging dahilan kung bakit siya palaging paggalagala sa lansangan. Samantalang hinintay naman noon ni Ryan ang kanyang ama na si Richard Watson habang nakapo ito sa isang food court at kasalukuyang kumakain. Pero madaling mabagot itong si Ryan. Matagal dumating ang kanyang hinihintay. Kaya naman napagpasyahan ng binata na umalis na lamang sa kanyang table at iniwan na lamang ang pagkain. Sa kanyang pag-alis, dumating naman sa kanyang pwesto ang isang gusgusing dalaga at kinain ito ang natirang pagkain sa mesa. Mister, naiwan niyo po ang phone niyo. Hey, gusgusing babae, at balak mo pang kunin ang phone ko? Hindi po, isasauli ko ito sa iyo dahil naiwan niyo. Tumigil ka. Alam mo, huwag ka nang magpalusot pa kasi nahuli na kita. Tawag ako ng pulis para mahuli ka. Sir, huwag po. Maawa po kayo sa akin. Kung ganun, dahil pulubi ka naman, kainin mo itong pagkain na nasa anapakan ko. Masarap naman ito, hindi ba? Dahil bagay na bagay katulad mong pulubi. Pero sir, anong gagawin mo ba sa akin at natawag ka ng pulis? Pulutin mo ang pagkain na ito at kainin mo. Ryan, anong ginagawa mo? Dad? Ito kasing pulubi na ito, Dad. Kinuha yung cellphone ko at yung pagkain ko. Ryan,
Nakita ko ang pangyayaring iyon. Umalis ka, naiwan mo ang cellphone mo at tinawag ka niya. Pero Dad, stop Ryan. Pati ba ang ganitong walang kwentang bagay ay papatulan mo pa? Pasensya ka na miss ha, sinasal ng anak ko. No sir, ako naman talaga po ang mali dahil akala ko kasi ay hindi niya nababalikan ang pagkain niya. Nagutom na kasi ako sir. Sorry po talaga. Miss, ano bang pangalan mo? Vanessa Morgan po. Vanessa, pasensya na ha. Ito kasing anak ko palibhasa kasi ay na-spoil dito eh. Pero Dad, huwag mo naman akong ipahiya sa pulubing ito. Shut up Ryan. Miss, I'm very sorry. Alam mo kung okay lang sa'yo, tutulungan kita. Bibigyan kita ng trabaho. Dad, talaga bang itong pulubing ito bibigyan ng trabaho? Ryan, isa pa. Manintigan ka na sa akin. Isasama ko si Vanessa sa mansyon. Sir, huwag na po. Nakakahiya po sa inyo. Ryan, tara na. Umuwi na tayo. Tuloy na nga silang umuwi sa mansyon kasama itong si Vanessa. Hindi makapaniwala itong si Vanessa dahil napakalawak ng kanilang mansyon. Dad, ano amoy yun? Parang basura. Clarice, ito nga pala si Vanessa. Dad, bakit mo siya pinapasok dito sa bahay natin? Baka magkasakit tayo. Clarice, huwag kang masita ng ganyan. Si Vanessa for the meantime, dito muna tumira sa atin habang hinanapan ko siya ng trabaho at makasama natin siya bukas sa isang special na celebration. Dad, it's about our family celebration. At ang babaeng iyan ay wala namang tinalaman sa atin. Look Clarice, lahat ng plano, lahat ng desisyon ko ay magagaling sa akin. Sige na, sama mo siya si Vanessa sa kanyang kwarto at pahiran mo siya ng mga damit. Dad, Vanessa, sumama ka kay Clarice, okay? O, narito na tayo sa kwarto mo. Hindi ko alam kung ano nakain ni Dad pero ito ang tatandaan mo. Ayaw kong may ahas pamamahay na ito. Gagawa ko ng paraan para mapalayas ka rito sa mansyon. Pasensya ka na Clarice. Hindi ko naman kasi ginusto na mangyari ito eh. Tinanggal ko ang daddy mo pero nagpupumilit siya. Alam mo, kung ayaw mo talaga dapat hindi ka na sumama. Sige na, alis na ako. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw ko may pag-usap sa taong makapal ang pagmumuka. Iniwan na lamang ni Clarice itong si Vanessa ngunit hindi niya ito pinahiram ng mga damit. Mabuti na lang at may mga lumang t-shirt na nanoon naman sa kwartong iyon. Ilang oras ang nakalipas, naisipan naman ni Ryan na bisitahin ang dalaga sa kanyang kwarto kaya naman ay kumatok ito. Ngunit nakalimutan ni Vanessa na ilak ang pinto kaya naman mula sa labas nakita ni Ryan ang dalaga. Namanga siya nito sa kanyang pagbabago, parang hindi ito yung babaeng nilayat niya kanina. Hi. Pasensya ka na, nakabukas kasi yung pinto mo. Kaya naman pumasok na ako. Sorry kung hindi ko nalock. Tsaka mukha kasing t-shirt mo yata itong nasuot ko eh. Wala kasi akong ibang masuot matapos kong maligo. Hindi, ayos lang. Talaga dang sinadya namin na mag-iwan ng mga t-shirt dyan. At walya, pagkatapos ng meron kami bisita dito. Maya-maya lamang ay kakain na ang mga ito. Sorry nga pala sa asal ko kanina sa'yo. Okay lang Ryan. Alam mo, hindi rin naman ako magtagal dito eh. Alis na naman ako. Nasa harapan na sila ng pagkain. Wala pa rin sa mode itong si Clarice. Listen everyone, bukas maganap na ang special na okasyon for the remembrance of your mom. I suggest we need to wear a proper dress. Okay Dad, siguradong matutuwa dito si Mom. Kinabukasan pinagandaan Mr. Richard ang lahat. Ryan, parang maganda ang celebration ngayon natin hindi ba? Lalo na kapag nakasuot si Vanessa ng special na damit. Dad, gusto kong humingi sa kanya ng sorry sa nagawa ko sa kanya kahapon. Ryan, gusto ko lang naman tumulong sa ibang tao. Alam mo bang kung hindi ako tinulungan ng mami mo noon? Hindi kami makilala. Wala kayo ngayon. Anong ibig mong sabihin Dad? Yes, isa akong pulubi noon pero hindi ko alam kung bakit nahulog sa akin ang mami nyo. Marahil yun talaga ang pagkataon namin dalawa. Kaya tinanim ko sa isipan ko kailangan ko rin tumulong sa ibang tao. Bumaba itong si Vanessa mula sa second floor at nasaksihan mismo ng dalawang mata ni Ryan kung gaano kaganda ni Vanessa habang suot nito ang isang dress. Ryan, look. Wow, just beautiful. Bagay kayo. Dad naman. Yes, bakit hindi? Ryan, wala naman kinalaman ang estado ng buhay. Pagdating sa pag-ibig, hindi ba? Katulad sa amin ng mami mo? Hindi kita tinutulak sa kanya. I'm just telling na maganda siya at bagay rin kayong dalawa. Hello sir? Oh, wow, Vanessa. You look great. So ano pang hinihintay natin? It's it.
Maraming mga pagkain ang nakahanda sa mesa. Hindi makapaniwala itong si Vanessa kung panaginip lamang ito. Sana ay hindi na ito magising pa. Sir Richard, maraming salamat po at nakaranas po ako ng ganitong buhay kahit panandalian lamang. Siya nga pala Vanessa, ano bang alam mong trabaho? Bigla namang sumabat itong si Claire. Dad, ano pa? Di pagkakalakal ng mga basura. Shut up Claire. Sir, magaling po ako mag-design. Ang totoo nga po ay napagbili ko po ang mga design ko sa exhibit. Pangarap ko sanang maging isang architect pero dahil sa pagkawala ng mga magulang ko, kaya hindi ko na natuloy ang pangarap kong iyon. Well, good news to hear that Vanessa. Alam mo bang may company ay kailangan namin ng isang magaling na designer and I will introduce you. Talaga po Sir Richard? Yes Vanessa. Malaki ang pasalamat ni Vanessa dahil totoong tinulungan siya ni Mr. Richard para magkaroon ng trabaho. Samantalang namangha naman ang mga kasamahan nito sa trabaho dahil sa kanyang galing at husay. Hindi rin makapaniwala itong si Richard at Ryan na may talento pala itong si Vanessa. Umasa silang mas lalo magkaroon ng kaunlaran ang kumpanya sa tulong ni Vanessa. Isa rin itong malaking pribilehiyo para kay Vanessa. Nang hinayang man ito kung bakit ngayon lang siya nakahanap ng magandang trabaho ayon sa kanyang abilidad. Di sana mabigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga magulang. Pero ganun pa man, sinisikap niyang pagbutihan niya ito at ito pa rin kung ano man ang pangarap niya sa buhay. Minsan sa buhay ng tao, akala mo hanggang doon na lang ang buhay. Yung tila susuko ka na. Pero hanggat may hininga, hanggat may pangarap, huwag tayong sumuko dahil papasaan din at matutupad natin ito. Samantalang unti-unti ring nagkaroon ng mutual understanding sina Ryan at Vanessa. Pero mas iniisip ngayon ni Vanessa ang pagiging successful sa buhay. Mga kaibigan, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat po talaga sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Abangan pa po natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Kung nagustuhan niyo ang kwento na ito ay pwede pong paki-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.